What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, day 1 ng paggagawa ng ating cottage or ng ating transient house. So bibisitahin natin. Time check is 4:10 na. Mag-ano na sila, mag-out na sila pero nagbaklas pa lang naman sila. So let's go. Tara, puntahan natin. Di ako yun. Alright guys, nandito na tayo sa aming kubo. So, ang pinagawa pala ng tatay, ito yung existing na pader natin. Ipapasagad na dito. Ito yung dating bakod sa gilid. So, ipapasagad na dito yung pader. So, gigibain pa. Sayang yung hollow blocks. Kung pwede lang, iisod na lang. Para hindi sayang, para hindi na basagin. So, para hindi na magbabakod dito sa tabi, isasagad na dito yung pader. Ayan, ayan na yung tsura. Binaklas lang yun. Ayun na sa kalahati ng bubo. Natanggal na din. Ayan. Ang dami lang gampisin. Dito tayo, pasok tayo. Ang dami lang gam! So, ito is siguro sa ano to, sa bubong, no? Sa gagawing bubong. Tubular na to. So, ayan, maganda, tubular. Kasi, ano yun? Ang kate, tawa na tawa videographer. Napangagat pa ako ng ng langgam. So, dati kasi, pag mga nagpapagawa kami, ang gamit lang namin kahoy. So, maganda ngayon, ang modern style na tubular na gamit sa bubong. So, ayun, ang dami yung kahoy na, pwedeng ipansiga. So, ito yung mga gagamitin. What do you call this one? Semento. Semento. At may gulay! Tapos, ang nag-down na tayo kahapon ng 50k. Thank you, Lester. Diba 100k ang kailangan. Tapos, 25 or 30k pa lang yun nasa akin. Hindi ko pa nakukuha yung niload natin. Nag-load kasi ako ng 30k sa BPI. Hindi ko pa nakukuha. 3 to 5 days pa daw bago makuha. So, hindi pa sigurado pala, no? So, sana makuha natin siya within this week. So, ayan. Ayan pa lang magagawa. Ito is, i-divide dito. Ito yung pagitan ng kwarto dati. Division. So, ayan. I-divide dito. Tsaka ito. Ayan. Tapos, i-close na to. Firewall na yung magkabilang dito. Yan. Ito. Dito na to. Itong tawag dito? Doon, sa iba. Papag. Ang kapoy So, ayun. Ayun pa lang yun naman yung nagagawa. Nagbaklas pa lang sila ng mga pader. Tsaka ng bubong. Ay, ng pader. Ng plywood. O nga. Pader. Dati. Tatanggalin din to. Tatanggalin to. Ang daming gigibain. Parang wala na talagang natira. Ayun na lang natira. Yung likod. Tsaka yung gilid. Dito, tanggal din to. Tapos, sasan yung mga outlet. Tinanggal na din yung mga sa kuryente. Let's go. Ito yung mga outlet. Tinanggal na ng tatay. So, gusto ko, nakaano siya. Nakalubog na sa pader. No, sa asinta. Sasabay na siya doon. Papasok na. Para maganda yung kalabasan. Hindi makalatig na. So, ayun pa lang naman. Picture dyan. Thumbnail. Saan ba maganda? Patayin ko na to. Dyan. Thumbnail tayo guys. Sa gitna ka. Nasa gilid. Papatayin ba? Hindi, galita. Ano ko? Screenshot ko na lang.
Galay ng bibig. Naka-play ba yan? Alright guys, ayun pa lang update for today's video. Ayan, nagkalas pa lang sila ng mga kahoy na dating dingding and yung bubong tinanggal. Tapos ito is hindi pa natatanggal tong pawid na to. Hindi ko alam kung tatanggalin pa yan, pero ano ka tatanggalin yan dahil hanggang dito yung magiging bubong sa likod ng CR. Alright. Ayan. Ayun pa lang nagagawa for today's video. So, dudukong natin dito. So nga pala, binabagsak yung mga materials na ino-order. So, ang layo ng hakotin nila. Doon pa sa tabing dagat, tapos dito yung dinideliver. So, ayan. So, ayan. Nandito tayo ngayon sa kwarto ko. Pabuti ko lang na 8 minutes yung vlog ko dahil wala pa yata 7 minutes yung ine-edit ko. Yung video na to. So, ayan. Ganito ang itsura ng aking higaan. Sa mga hindi pa nakakaalam. Yan. Loft type bed. Para siya double deck. Pero built-in siya sa pader. Nakadikit siya sa dingding mismo. Ano ba tawag na? Nakabakal. Hindi ko alam kung paano ginawa. Nakabakal siguro. So, ganun ang ipapagawa namin doon sa cottage. Paikot. Bawat corner may ganito. So, para marami ang ma-accommodate ng aming nasasanay kasi ako kubo ang tawag dun eh. Ano bang maganda itawag doon? Transient house. Pero hindi pa naman siya nagagawa, hindi pa natatapos. So, kubo na lang muna. Sige. So, ayan. Ganito ang ipapagawa namin doon sa kubo. Puro palibot ng loft bed sa bawat corner. Tapos, ganito magiging kulay niya. Tulad ng nasa kwarto ko. Pero mas matapang siguro dito. Yan. Aquamarine color and white. Para beach vibes. Bagay na bagay kasi sa tabing dagat yung mga ganitong kulay, di ba? Tapos, ano pa ba? Yung gagawing bintana is undecided pa kami kung paano ba. Kung katulad ba nitong, nasa na? Katulad ba niyang, bintana. Ganun ang itsura ng bintana namin. Hindi ko pa alam kung ganun na ipapagawa namin dahil dalawa lang namang bintana ang ipapagawa. Parang hindi naman makakapagpagawa ng 2 piraso lang na ganung bintana dahil baka mamahalin pa kami. Pero ang suggestion ko sa tatay is jealousy type. Pero sabi nila, mahuna na daw yung mga jealousy type ngayon, hindi daw katulad ng unang panahon. Pero ayun ang gusto ko sana, jealousy type. Eh, bahala na, undecided pa nga. Suggest po kayo kung ano magandang gawing bintana doon para sa cottage. No? 2 bintana lang naman, isa sa likod tsaka isa sa pinakaharap. So ayan, hanggang dito na ang aking vlog. Maraming salamat po ulit sa inyo, sa mga nanonood. And maraming salamat ni Sarah sa tulong niyo lagi. Bye-bye, thank you for watching!